Right, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali for today's video, napaka basic lang ng ating tutorial. And kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at yung ating title, bali tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng mga CDI natin. So meron tayong 4-pin CDI dito, meron din tayong 5-pin at saka meron tayong 6-pin. So napaka basic lang nito mga boss. Bali direct to the point na tayo, mga wiring, may mga pangalan yung wires natin. So, ituturo lang natin kung saan yung mga connection ng mga yan. Okay, so unahin natin itong ating 4-pin CDI na which is madalas natin gamit sa ating mga tutorial kung saan ang 4-pin CDI natin ay battery operated. Okay, so kapag sinabing battery operated mga boss, yung supply na pinanggagalingan ng ating CDI is nanggagaling sa battery. Two types kasi yan, meron tayong stator which is nanggagaling yung supply sa mismong stator, at saka yung battery operated na tinatawag kung saan nanggagaling naman sa battery. Okay, so umpisa na agad natin mga boss. So mapapansin nyo meron na tayong 12 volts battery, pero ayan, hindi ibig sabihin mga boss na nakatap to sa positive terminal ng battery, ano. So itong red wire na to, dadaan pa yan sa ating ignition switch, sa accessory wire. So nakatap talaga to sa accessory wire, pero nilagay ko lang is 12 volts kasi nga battery operated siya. Doon din ang galing yung kanyang supply, pero dadaan pa yan sa ating ignition switch. Kasi yung ignition switch mga boss, yan, for example may ignition switch tayo dyan, 2 wires. Okay, so from battery, ito talaga yung nanggaling sa battery. Yan, so from battery, positive terminal ng battery. Yan, sa positive terminal ng battery yan. Ngayon ito naman yung sa accessory wire, ACC wire. So dun talaga nakakonect yan para kontrolado siya ng ating susian. Kasi yung battery operated mga boss, ayan, nakokontrol lang ng susian natin. Kapag ka-inop ng susian, so mawawala ng supply from battery yung ating CDI. Next naman mga boss is yung black na may stripes na yellow, which is yan yung papunta sa ating ignition coil. So papunta naman yan sa ignition coil. Yan, for example, lagyan natin ng ignition coil dito. Ayan, so yung ignition coil meron ng spark plug yan. Okay, ayan, so bali dun yan. Next naman ito yung blue na may stripes na white natin, papunta naman yan sa ating pulser. So yung pulser na yan, kasama yan ng ating stator at magneto. Yan yung ating trigger. So dun papunta yan. For example, ito yung ating magneto. Yan, so dun naka attach yung ating pulser. And syempre yung stator natin nasa loob. Take note mga boss, kapag 4 wires yung CDI nyo, ibig sabihin 4 wires din yung stator nyo. Next syempre is yung ground. So napakadali lang naman yan. Yan yung ating ground. Okay, so ganun lang kasimple yung 4-pin CDI natin mga boss. Next naman mga boss is yung ating 5-pin. So sa 5-pin naman tayo. Okay, so kung kanina battery operated, ngayon stator drive naman ngayon. So meaning to say nanggaling sa stator yung supply nitong ating CDI. So umpisa na agad natin sa stator. So sa stator natin mga boss, ayan, may mga coils yan or mga tanso na nakarolyo. So ganyan yung ating stator. So itong black na may stripes na red na to, nanggaling lang yan dun sa ating stator. So yan yung pinagkukuhanan ng supply ng ating CDI para mag-discharge siya ng current papunta sa ignition coil. So sa ignition coil, andyan pa rin yan. 5-pin CDI ito mga boss andyan pa rin yung ating ignition coil. Ayan, papunta naman yan sa spark plug. Okay, so yung trigger or yung pulser natin andyan pa rin. Andyan yung magneto natin. Siyempre andyan yung stator sa loob. Tapos dyan naka-attach yung ating pulser. So may kunyayon. So sa ground, ayan, meron na tayong ground or negative. Napaka basic lang yan. So negative lang yung kulay green natin. And lastly mga boss is yung ating engine kill switch. So kanina doon sa battery operated, ayan, balik natin yung battery operated. Kung dito sa battery operated, yung main supply ng CDI nang galing sa battery, which is dumaan sa accessory wire, kumbaga pinag-isa na,
Ngayon pagdating sa 5-pin CDI mga boss, so naging separate, magkahiwala yung pinagkuhanan nila. Okay, so ganun lang kasimple. Pero andyan pa rin yung ating ignition switch. So sa ignition switch natin mga boss, kapag 5 wires yung CDI, expect nyo na 4 wires yung ignition switch nyo. Kasi yung black na may stripes na white na yan, papunta yan sa ating yung ignition switch. On, off. So ito yung kumokontrol ng CDI. Siya yung nag-on at saka yung nag-off. So kill switch sa madaling salita. So ganun lang kasimple. Bali next naman is yung ating 6 wire naman tayo, or 6 pin CDI naman tayo. So napaka basic lang nito, present pa rin yung kanina dyan mga boss. So ang kinaibahan lang dito mga boss, naging dalawa yung ground nya. Ayan, yun. So automatically naging dalawa kasi nga pinaghiwalay yung ground nitong pulser. So yung pulser yan pa rin, yung blue na may stripes na white. Yan, so doon pa rin naka-attach yan. So sa ignition coil yan pa rin yung black na may stripes na yellow. Yan. Yan ating spark plug. So sa kill switch, andyan pa rin yung kill switch natin. So lagyan natin ng susian dito. So andyan yung engine kill switch natin. Yan, papunta na yun sa accessory wire, sa battery, at saka may ground din yan, may sariling ground yan. On, off. So kill switch, papunta yan sa susian. Next is yung stator coil natin. So ayan, automatically papunta yan sa ating stator. Ayan, stator tayo dyan. Ayan. So meaning to say mga boss, stator drive itong 6 pin natin kasi pinaghiwala yung ground nitong ating pulser at saka nitong ating CDI, mismo yung ground ng CDI. And meron nga palang mga battery operated na ganito mga boss, 6 pin siya pero battery operated. And hindi lang natin na pa-print agad pero meron tayo. Ayun, so ganun lang kasimple mga boss. Bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.